So yan, kaya tayo mag-e-FI kasi yan, puro carbon deposit na yung sa intake manifold natin. Yung green na yan. O yan, yung mga itim-itim na yan, carbon deposit na yan. Ano boss, magto-throttle ba, ano? Ang tawag dito? Throttle body cleaning tayo dahil nasa 61,000 na yung tinakbo ng ating N-Torque. More than 2 years, o first time, virgin ng throttle body. Siyempre, courtesy yan kay RJ Works. Yan, RJ Works TV. Pinagalitan tayo, bakit ngayon lang daw tayo magto-throttle body cleaning? Siyempre, para ready tayo sa endurance, siyempre. Boss, komplikado ba yan o matagal gawin? Mabilis lang to. Saglit lang. Ano yung mga kinalas mo, boss? Yan, ito yung mga sakit ng throttle body. Kailangan tanggalin yan pagka naglinis ka. Okay. Yan, tanggalin natin yung... Tune up? Hindi yan, no? Kasi hindi Hindi, naman hindi. sila tune up to, no? Ang tune up kasi dun yung sa Sa mga may carb. Hindi, tune up din to. Doon lang yung pagka tune up ka. Pag maingay yung head mo, Ah, okay. mag-adjust na ang tapet. Okay. May nag-comment ka sa akin dati yan, hindi naman daw tune up pang mga FI. Tune up talaga. Pagka may naramdaman akong may talaga. Diyan minsan meron silang issue, di ba? Ah. Nagalitik sa ibang unit. Yan ba masasabing carburetor? Hindi. Oh, ito yung carburetor. Carburetor. So yan yung parang pinaka-carburetor Ito ng yung isang, heart of the engine. parang sa mga automatic, yan yung mga scooter. Sa mga sa decarburador, ito yung carburador. Ah, okay. Sa mga scooter, yan yung tawag na At sa mga carburetor. fuel injection, mga computer box na. Ito na yung parang carburador nila. Alright. Kita nyo mamaya madiliwanag na yan. So yan, kaya tayo mag-FI kasi yan, puro carbon deposit na yung sa intake manifold natin. Yung green na yan. Oh yan, yung mga itim-itim na yan, carbon deposit na yan. Sa tagal na unit mo, ay ngayon ka lang nakapag throttle body cleaning. Ah. So yan yung lilinisin mo. Oh yan, lilinisin natin yung manifold tsaka itong mo, yung throttle body mismo. Alright. Tara, let's go. Let's go. Yan. A few moments later. Mekos-mekos na to, Okay, insan. ito na yung anong tawag dyan, boss? Nalinis na. Yeah. So, salpak na tayo. Mekos-mekos insan na. So, So yan, ito na nyo ano naman. maging epekto niya sa ating unit dahil na throttle Ngayon, body cleaning? gagaan yung takbo niya para siya ngayon na babalik siya sa dating niyang takbo. Nung una kasi nawala na yung carbon deposit doon sa manifold natin. So, Tsaka na rin sa ating throttle Ay, body. tama nga sir yung itsura yan. Yan, tingnan nyo naman. Kanina madami yan. O, diba? Linis na. Okay. So, yan, ibig sabihin, dahil nalinis na siya, titipid siya sa gasolina. Oo, ganun. Tapos ibabalik natin yung niya, yung proper idle niya, yung RPM niya mismo. Okay. So, I-reset natin. advice ba sa mga kagaya kong N-Torque user, dapat ang throttle body cleaning, kailan ba dapat ginagawa? Usually yung iba, pwede nyo gawin ng every 12K. Isabihin nyo na sa pagpalit ng spark plug. Alright. So yun, advice sa mga hindi pa nagpa-throttle body cleaning, yan. Ayan, i-check nyo na, no? Once na ma-reach nyo yung more than 10,000 kilometers, mas maganda gawin nyo na yan para tumipid sa gasolina. Kung tingin yung konsumo nyo medyo nadadagdagan na, ito, babalik siya sa dating konsumo.
titipid ang inyong Ntorq 125 kapag nag-throttle body cleaning. So far, ilan na boss nagpapa-throttle body cleaning sa'yo? Ngayon, pang ano to, pang-apat. Pang-apat. Sa pang-apat. Invite ba natin sila pag gusto nila dito? Okay, punta na kayo dito Alright. sa Dito sa Bahay inyo. Aliwan. Okay, yan sa mga gusto magpa-throttle body cleaning, syempre. Syempre dito yan sa may 252 Laliana Street, Tondo, Manila. Syempre hanapin nyo lang si Boss RJ Works at syempre andyan rin si Boss Benok. Sila yung mga magliligtas at magsasalba sa inyong suliranin pagdating sa inyong Ntorq 125. Yan. Okay boss, na isalpak mo na yung throttle body. Ngayon, ano naman yan? Ito, syempre, pagka sinalpak natin yan, ito kasi, Ito yung OBD, di ba? OBD, ito lang yung gamit natin. So para ito sa yung, Ntorq. Yan. para saan to? Ano yan? Scanner. Scanner. Oo, para makuha natin yung So proper exclusive na... ba yan sa TVS o Ntorq o Hindi, pwede ito, sa ibang motor? ito sa mga ibang motor to. Kagaya ni Honda yan, mga normal na walang pambili ng mga mamahaling scanner tools. Pwede yan. Pwede yan, ito OBD lang. So OBD scanner ang tawag dito? Oo. Okay. So yan, dahil Kunin may natin yung proper na RPM. RPM, alright. Yeah. Para makalis tayo sa gasolina, tama ba? O, para mabalik natin yung dati niyang ano na normal na RPM na 1.4 to 1.6. Alright, let's go. So yung ina-adjust mo na yon para Ano yan? Air screw. air screw. Yan yung ina-adjust mo para sa... Matimpla natin yung tamang hangin. Okay, sige. So yan, nabigyan natin siya ng minor. Then ngayon, i-connect natin ito sa cellphone. Gamit ang Bluetooth. Bluetooth. So kailangan pala nakakonect sa cellphone. Oo, kailangan nakakonect ito sa cellphone. So dyan mo malalaman at ma-adjust yung tamang RPM, tama? Oo, yan, tama. Para makuha natin yung ano. Anong apps yan, boss? Ito ang gamit ko sa apps na yan para ito yung ano, ito yung motor data. Ano ba yan? Para sa lahat o Oh, exclusive yan, sa exclusive TVS? to sa ano, para to sa lahat. Pwede ko Lahat. gamit ko sa lahat. Kahit anong yung brand. Oo, kahit mga sa Honda yan, ginagamit din yan. Yan. Yan yung ano, yan yung data niya. Yan yung data niya nandiyan. Yung sa'yo maliwanag eh. So yan, i-connect natin sa ECU. Yan, i-connect natin siya. So yan, kunin natin yung data niya. So yan, makikita nyo lalabas dyan guys. Yan yung engine speed, intake air pressure, yan, intake manifold solute, yan, engine load, fuel inject timing. Yan, yung pasok ng auto sensor, oxygen sensor. So in short, andyan lahat yung Oh yan, details makikita mo yung details yan dun sa parameter na ano. ng akit ng unit ko. Oh, ng unit mo. Kung ano niya. Oh, yan. Yan, pati yung voltage na supply ng voltage. Ayan, fuel rate. So yan, gagawin natin. Dito tayo sa engine speed or yung RPM. Kukunin natin yung pinaka-proper nito na normal na 1.4 to 1.6. So yan, parang nakita ko 1.521. Oh yan, yan, maglalaro lang yung unit mo sa ganyan. Hindi siya dapat So, ibig aangat. sabihin yung adjustment mo na yan, goods yan. Oh yan, ganyan. Ngayon, papaingitin natin siya, then obserbahan natin. Obserbahan natin siya.
Yan, papaint natin kaya tumitin, obserbahan natin na ano. So yun. Balik tayo mamaya. Okay. So ito again ito no, naka-start siya ngayon, naka-check engine siya. Ang kinagandahan sa OBD na to, pwede natin siyang i-delete gamit to. Pwede kang mag-clearing dyan. Yeah, pwede natin siya i-clear. Ngayon yung na-detect natin na ano. Okay. Anong... Yan, ngayon, ito yung mga na-detect niya doon sa, dahil hinugot natin yung mga sensor, nagkaroon siya ng memory dyan, doon sa ECU. At ngayon, i-clear natin siya para mawala. Okay. So dito, dito pwede natin siya i-clear gamit tong apps na to. Okay. So yan, clear na natin. So yan, kailangan papatayin muna natin yung engine para ma-delete natin. Okay. Kasi kailangan, pagka nag-delete ka, do not start the engine. Kailangan hindi siya naka-andar. Kailangan patayin muna natin siya. So, let's go, patayin muna natin. So yan, kailangan naka-on lang siya. No? Yan, kailangan naka-on lang siya. Yan, check DTC. Yan, i-delete na natin siya. Ba't siya bumili ka agad? Bumili siya ikaw? Pinabili ko, sabi niya kasi, bili ka naman ng belt niya para pagdating ko, kakabit niya na natin. Taral ka, paano yan? Wala problema sa belt, doon sa tignan mo, pakita mo. Ang layo ng diferensya sa kabila. Kaya nga, sinunod na sa akin. Kaya ako, di ba yun? 5,000. Ay na ba ito? Hindi. Ito na yung mga kanina. Magkano? Hindi mo sa akin yung punto na 1.5. Nandun na sila kagad. Kasi rin naligaw nila. So yun, na-delete na. No? Oo, yun ano muna na. So yung ilaw dito na indicator ng check engine na cleared na, no? Oo, na-clear. So ayan boss, anong update niyan boss Renan? O yan, after natin na i-erase yan, na-clear na yung data. Okay. Doon So- sa memory ng ECU na naka-check engine kanina. So ibig sabihin goods na yung... O yan, na-erase na yan, na-erase. Okay. So wala nang problema doon sa Wala ECU na natin. problema doon sa ECU na nahugot kanina na sakit. Alright. Yeah. Okay. Boss, para sa niya? So yan, lagyan natin siya ng mark, no? Para if ever na mapihit-pihit, may gauge ka pa rin doon sa air screw. Ito hindi to basta-basta iniikot. Kailangan meron kang proper tools or scan para makita mo yung idle niya. Hindi siya kailangan basta pag namamatay ang idle niya, siya dapat iniikot basta-basta. So ibig sabihin dapat yung weight mo, yan nakatapat. Oo yan, mark natin yan para if ever na once na may gumalaw o ginalaw mo, malalaman natin agad na pinihit mo or pinihit ng iba. So yan, gamit kayo nito ng mark para may guide kayo. Markings yan para... Oo, markings yan. Yan yung pinaka-pwesto niya lagi. Tama. So yan, lalo na to, gamit kayo nito, malaking bagay to para sa import natin. Kahit kayo, kahit mag-DIY, kaya nyo to kahit kayo lang gumawa nito. Basta meron kayo nito. So ang tawag doon, OBD scanner. OBD scanner sa Lazada, available po. Click my yellow basket. Alright. Boss Alton, oy, kumusta? Okay, dahil na-tsempohan kita. Okay lang ba ma-interview ka saglit? So, naalala mo, bigyan natin ng langis yan, di ba? Steer, oh. Salamat! Di ba? Nabigyan kita ng langis. Yung X-Tier? Oo. So ito, gusto ko lang sanang malaman, honest review. Kumusta naging performance ng exterior na langis na binigay ko sa'yo? So far, mula nang nagpalit ako, naging smooth. Dati kasi parang ang gaspang. Ngayon, smooth talaga. Ibig sabihin, boss, good sa'yo. Maire-recommend mo yung exterior Oo, marirecommend talaga. pang change oil sa motor mo. Oo, hanip. So, 2 yan. thumbs up. So yun, isa sa mga nabigyan natin ng langis si Boss Alton. Ngayon nga, nahinga natin siya ng feedback kung ano nga ba yung naging performance ng exterior sa kanyang motorsiklo. At yun nga, approve daw kay Boss Alton. Boss Alton, approve ba? 2 thumbs up. Exterior. Ito ang langis ko. Yes, ito ang langis ko, exterior. Right.